talaga sa kalalakihan na ay, kahit din naman ako may mga certain na dinadala ka na hindi mo kayang i-open, no? So, ayun. Sa tingin ko, ano ba? Mas okay din naman mag-speak out, no? Para paano, hindi lang yung dinadala mo, kahit malay mo, makatulong sa'yo or may experience siya na paano i-handle yung ganong ano, ng experience niya. Pero umiiyak ka rin, sir. Iyak naman tayo, syempre. Pero hindi sa minsan private, hindi. Nagkakalasay ka mukha mo. Wala ka na ng maluluha. Pero Okay. may mga ganun naman. Ngayon naman, sir, since pumasok po kayo sa rescue, trabaho na may rescue operation, alam niyo po, sir, yung thought na maski pati sarili mong buhay po pwedeng Mm. ako, sir. Kamusta kayo doon, sir? Paano niyo po tingnan yung ganun, sir, na po pwedeng tayo yung susunod if ever, mga ganun, sir? Yung pag sa preparation, parang Po, sasabi nila kalahati ng ano mo, katawan mo nakalibing na, parang ganun. sa Yeah. nakahukay na Naka, ako. nakakashoot na sa hukay. Ayun, alam naman natin yung aware naman kami sa mga risk na kuan na kasama sa trabaho namin. So, doon pumapasok pa rin talaga yung situational awareness. No? Kailangan aware ka sa surroundings mo, lalo sa fire operation. And yun, protect yourself at all times. Suot ka ng PPE, no? Kaya nga binigay yan dyan para proteksyonan ka. So, ayun. Kumbaga, sir, accept nyo na yung ganun na Hmm. Ano na lang, kaya doon po papasok yung training para maiwasan mo na mamatay ka sa sa ganong pa. klaseng sa mga kasi hindi magkakamukha lahat ng sunog, magkakaiba yan. Hindi natin alam kung kailan dadating yung ano mo, the big one mo na basta ano ka, dyan ma-aksidente ka or what. So, despite, sir, sa ganun na parang truth or reality sa pagiging rescuer, saan po kayo kumukuha ng strength para magpatuloy kahit po alam natin na at risk tayo? Sa family, saka syempre, yung sa training mo. Nakakadagdag din kasi ng confidence yun. At train ako dito. Saka isa din is yung experience din. No? May anak na po ba kayo, sir? Ilan po, sir? Dalawa. Tapos nabataan na din po sila nag-aaral. Ano kayo, sir, yung duty niyo dito? 1 week Opo. duty, 1 week off. Yes po. Week on, 1 week off. Ayun, team leader namin yung si Sir Si Francis. Sir Isko. Kayo po ay shift A. A. Ah. Tapos, sir, uuwi kayo before magpasko. Yes po. 24. Hindi kayo naabutan sa shift na dito magpapasko. Hindi, ano kasi yun eh. Fix na kasi yung duty namin eh. Pagpasok ng 2026, unless baguhin yung duty namin, alam na namin na kami ang duty ng New Year's sa Pasko. Tapat-tapat yun eh. Ngayon, kung sa tingin namin na 2 taon na kaming, like, for example, ngayon, pangalawang taon ko na yata na mag New Year dito. Opo. So, ngayon, ewan ko sa kanila kung anong magiging arrangement for next year. Kung gusto nila, kami naman ang mag-New Year sa bahay. Kami naman ang mag-New Year's leave. Kamusta pala yun, sir, yung parang work na pag holidays, may pasok pa? Ah, Natanggap nyo na ba yun, sir? Oo, kasi sa dati kong trabaho, ganun din eh. Pag New Year ako on duty, holidays yan. Okay naman. Kumbaga adjustment na lang yun, sir, ng family. Na wala kayo palagi. Okay. Pag, Buti nga yung misis ko, kasi yung mother niya, ma-share ko na lang din. Dati rin kasi siyang uniform personnel, pero hindi siya sa Bureau of Fire. Sa BGMP naman siya. So, alam niya yung pakiramdam na na hindi niya kasama yung niya, yung family niya during holidays. so, naiintindihan na. Naintindihan niya naman. So, ngayon po, last 2 questions na tayo. Tama.
Isang tanong ko lang, Ayun. Ano yun? marami po bang fire incidents kapag Pasko, ganyan, New Year? Yun naman. Meron, pero hindi naman kagaya nung nakikita natin sa balita, kagaya sa NCR. Kasi ang kagandahan kasi dito sa Olongapo, maalam na rin naman kasi yung ibang mga tao. Malaking tulong din yung social media kung paano nila, pagka nabawasan na yung tanga sa ano, Apo. sa tulong ng social media. Bawa, sumaboy yung mantika. O, napapanood nila sa social media na huwag bubusan ng tubig, tatakpan lang, di ba? Ayun, so kahit pa paano maalam na yung mga, ay, nasasabi ko tuloy, okay lang ba magmura? Okay lang, sir. Ayun, kumbaga yun nga, malaking tulong din yung social media siguro kahit pa paano bumababa yung fire incidents natin. Ayun, sana mapapayapa ang ano. Ngayon, hindi na kami zero fire incident ng December kasi nagkaroon kami ng sunog ng December eh. Pero may award kasi yun eh. May award kasi yun sa, kumbaga commendation sa municipality or fire station na zero fire incident sila ng buong duration ng December. And December to January 5 yata yun. December 1 to January 5. Pag walang fire incident, yun, magkakaroon kayo ng commendation. Tapos meron pa isa, zero firecracker-related fire incident. Yun. So, pwede pa rin kami magkaroon ng commendation na hanggang by the end of December. Basta wala kaming wala kaming firecracker-related na fire incident na yung nagkaroon ng sunog dahil sa paputok. Ayun, so bibira naman magkaroon ng sunog dito. Dito ano din panahon din. Wala namang bibira naman yung malalaking sunog. Parang nabawasan nga, sir, yung sa paputok. Before kasi parang very open yung pagbenta. Ay, Wala na. Matagal na matagal na. Baka meron lang siguro nakakalusot dyan. Pero may batas kasi tayo, EO6, Executive Order. Ano bang number yun? City Ordinance number 63. Search yun na lang. Kung tama si Sir Bean. Alam ko EOC, ano yun City Ordinance number 63 yun. Bawal magbenta ng paputok. Sa, okay. Pero sir, meron kayong na-try na fire incident na may namatay? meron. kayong ganun? Meron. Meron. Pero pero naapektuhan po ba kayo kapag sir? Una kong experience na nagkaroon ng fire incident, kami namatay ay sa Barreto. May Abra. Ako kung napalitaan niyo yun. Taga-Abra to, sir. Taga-Abra ka? Ha? Ano sa baba, sir? Ako yung sa may baba. Dalawang bata na nakakulong doon sa bahay nila. Bata po yun. Yun, kami rumisponde dito. Anong nangyari naman doon, sir? Namatay sila sa suffocation, then nasunog na lang din sila kasi di sila naka-exit. Kasi yung bahay nila, ayan, ano yan, bungalow. Apo. Kwarto-kwarto, sala. Tapos kusina yata. Doon. Nandito sila sa unang kwarto, sa may left side. Yung bahay nila, protected ng grills. Sliding window siya, pero may grills. So, yan, kapag nagsi-safety lecture kami, doon kasi nagko-conflict ang safety sa ang security. Okay? Lagi kami sa may safety side. At least, kailangan sliding window. Or kung jealousy man yun, natutulak na gano'n, isang buong party, na yun, para secondary exit. Kasi considered as exit din yung, yung windows. No? Ayun, so may grill siya. Dumating naman kami doon na firefighting naman namin siya. Ang sabi sa amin, meron doon na trap sa loob. Sobrang punong-puno ng usok, biikot kami. Yan namin yun. Chinek namin yung perimeter ng house ko. Kung nakatakbo ba yung Nung medyo umupa na yung usok, kita namin yung dalawang bata nakahiga doon sa floor na. No? Lapit lang nila sa pinto. Ang lapit lang din nila sa bintana. No? Makakalabasa na sila. Ang sunog kasi nandito sa may sala. So kung doon sila sa pintuan dadaan, siyempre medyo matatrap talaga sila. Ang option na lang talaga nila is yung sa window. Kaya lang, naka-grills. Nakalock pa, sir, yung gate nila, sir? Yung grills nila? Yung grills siya na makaluma yung gano'n, yung naka-fix. Opo. Wala siyang openable na. Kaya kung may grills man, at least meron sanang portion ng grills na, half ng portion ng grills na bubuksan. Pwede kayong Saka, kung may lock, may susi na mabubuksan.
ayun, one experience ko yun, may namatay. Pangalawa, ano ba yung isa? Yung sa Gordon Heights, sobrang taas naman kasi nun, cell site na yun eh. Yung bahay niya, barong-barong lang kasi yun, malapit siya sa cell tower, cellular tower. Barong-barong lang made of ano pa siya, light materials, tarpaulin, yan, kahoy. Ayun. PWD yung pasyente. Okay, so bedridden na siya. Ayun. Tapos yung kasambahay niya, ah, may kapansanan sa pag-iisip. Doon siya nagluto sa harapan ng bahay nila. Pabayaan niya. Kasunog. Natrap din yung lalaki doon. So, wala rin mo magagawa. Ang taas nun. Yung marami kang ilalatag na hose para umabot doon. And yung mga taong bahay doon, yung mga kapitbahay nung hindi man lang sila nagtulong-tulong na busan man lang sana ng tubig yung Kapag ganun, sir, naaapektuhan din. syempre, maiisip ang tawag sa psychology. Ganun. Saglit lang, no? Okay na po. Sir, hey, yes, sir. Sige, sir, i-ano ko. Alis ba si sir? Na-print ko naman na, pero isang copy lang. Ipagaya ko. Gusto ko yan, nagtuturo. Ayun, sir. Napuntal tayo, sir, sa Orbe. So, okay na, sir. Sa Gordon Heights, sir. Yung mga ganun, sir, na pangyayari, nag-iiwan po sa inyo yan ng trauma, ng ano po bang answer? Trauma, hindi May naman. pagsisisi po ba? Siguro, parang nagiging wake-up call din siya na siguro, palakihin pa yung parang fire prevention ng hindi lang ng bureau, ng barangay siguro. Kasi kagaya nun, ang taas-taas nun, terrain kasi yun eh. No? So, kung mahirap pag-akit ng tubig doon, kung may kalsada siguro na malapit, pwede. Pero hindi kasi hagdan-hagdan yun eh. So, isip tayo ngayon ng magiging pwedeng alternative fire safety measure para dun sa purok na yon para madaling makadating sa kanila para mas mapadali yung fire suppression activity kung ba nagkaroon ng sunog. And gaya nga nun, sabi ko nga na dito, yung mga kapitbahay niya wala namang ginawang tulong, di ba? So, it's time na magkaroon ng din, fire safety lecture per purok. Since malayo po kayo sa bukod sa malayo kayo sa fire station, mataas pa po yung tinutuluyan nyo ng mga bahay. So, ano po ba yung mga dapat nating mga pwede nating gawin para makaiwas sa sunog, no? Ayun. Pero nung time na yun, sir, di mo naman pinagalitan. Hindi na. Hindi na. As na yun, parang kagaya nun, dahil doon nga sa naging experience ko na yun. May May aral na din. Tapos, sir, pala, kung meron po bang mga di ba, sir, parang lahat naman ng emergency is iba-iba. Meron po bang mga time na hindi nyo alam yung gagawin nyo kasi bago sa inyo? May mga ganong senaryo din naman. Hindi ko marirecall. Ayun, kagaya nun, yung pandemic. Hindi naman kami, doon. May time na wala na kasi na wala kasi yung sa page namin eh. Pa kami noon, wala pa kami mga personal protective equipment noon. Kami yung rumiresponde sa ambulansya. Ang susot namin noon, kapote. Magsusot kami kapote noon, tapos mahabang gloves, iti-tape yun. No? Tapos mask, goggles, no? Di pa namin alam i-handle yung noon, sobrang lahat naman tayo noon eh. Di natin alam, na-shock tayo, di natin alam kung anong gagawin paano natin i-handle yung ganon sa pandemic, yung may mga sakit. Iba nga, paano to? Yung iba, binabarikada pa yung mga bahay, di ba? So, yun. Sa amin naman sa medical side, ayun. Hindi porque nurse kami, alam na namin yung gagawin namin. Kasi iba yun eh, ibang senaryo siya. Pero, sir, meron po yung Scientific.
meron kayong parang regional seminar, yung parang nag-a-adapt kayo. Kunwari, sir, itong region na to, meron silang nagawa na. Tapos